Tingnan natin ito. Yang central bank digital currency, hindi po yan pag-unlad. Para po yan sa kanila. Pakinabang po yan ng mga taong ito na nagkokontrol po sa mundo. Ang tao, slave. Tayo, matrack down. Ita-track down tayo lahat sa pamagitan nitong mga devices na ito. Lahat ito chip ang pinag-usapan po dito. Yung chip po doon sa mga gadgets, chip po sa pera, chip po sa cards, chip po sa microchip, chip po ito sa nanochip, chip po ng digital money, chip po sa ID. Everything is all about chip. Pag nagpa-chip po kayo, talaga napaka-chip po ninyo. Wala po talaga kayong value. So mga kapatid, nawa itong chip na ito hanggang lang po sa labas po ng ating katawan. Pag ito po pumasok pa ito sa ating katawan, napakatangan nyo na. Kaya po, anong protest doon sa China? Ang sabi nila, give us freedom or give us death. Bigyan nyo kami ng kalayaan o ibigay nyo sa amin ang kamatayan. Patayin nyo kami. Itipin hindi sila Christian pero ganun ang kanilang mga dialogue or yung mga logo na nakalagay doon sa ano nila. I mean, yung mga quotations or whatever yung kanilang mga inihahain doon sa gobyerno. Ibigay nyo sa amin ang kalayaan o ibigay nyo sa amin si kamatayan. Ibig sabihin din sila natatakot mamatay. Kasi alam nila useless ang mabuhay. Useless na ang mabuhay. Na ano? Na merong nagtukontrol sa iyo. Hindi tayo dinesign ng Diyos na kontrolin. Kahit ang Diyos, hindi tayo kinontrol. Ibinigay sa atin ng Diyos ang batas. Ang susunod, nagmamahal sa Diyos. Yung hindi susunod, napuput sa Diyos. Sa spiritual, sino ang kalaban ng Diyos? Si Satanas. Sino ang sumuway? Si Satanas. Ang tao, dinesign tayong sumunod. Hindi po tayo nilikha ng Diyos na lumabag sa Panginoon. Nilikha, sa pasimula pa, nilikha ng Diyos ang tao para sumunod, maglingkod, at bigyan ng papurihan ng Panginoon. Kapag tayo sumunod sa Diyos at sumusunod at naglilingkod sa Kanya, nabibigyan natin ng glory ang Diyos. Si Satanas, naglingkod, masama nga rin. Nang mabisto ng Panginoon, ang diablo, tapon nga sa ano, palayasin nga sa langit. Palayasin nga sa langit. Hindi ko alam kung ang mga anghel ay meron silang damdamin na magsisi. Hindi ko pa nabasa po sa Biblia na mga anghel ay meron po silang damdamin na magsisi. Pero ang tao meron. Ang tao meron. Kasi wala akong nabasa sa Biblia na sinabi ng Panginoon kay Satanas, mag-repent ka. Kung meron po kayo nabasa na pinagre-repent ng Panginoon si Satanas at pwede ulit umakyat sa langit, pakisabi lang po sa akin. Kasi siguro yun talaga, siguro wala talaga akong alam. Turuan niyo po ako. Magpapaturo po ako. Pag nabasa po sa Biblia na sinabi ng Panginoon, Satanas, kayo mga madidilim na mga anghel, magsipagsisi kayo at papapasukin ko sa langit. Okay? Ngayon, kung wala po tayong nabasa po na ganyan, na ay mayroong pagkakataon na maligtas dahil sa pagsisisi, kapatid, tinatanong ko po ang tao, bakit ayaw mo magsisi sa Diyos? Bakit ayaw niyo magsisi sa Diyos? Ikaw sumagot, tao ka ba o Satanas ka? Yan tanong ko Kasi kung tao ka, nanilikha ng Diyos katulad nila Adan sa ni Eva, galing tayo sa lahi ng mga taong ito nanilikha ng Panginoon. Abay, hindi tayo ganyan. Hindi tayo ganun kademonyo na mga tuwiran at sabi ng Sister Joy, hindi ko na kayang saktan pa ang aking Diyos. Bakit tayo nagpapatuloy tayo na magrebelde sa Panginoon? Ano yung reason? Sabi nga ng Panginoon, halika, mga tuwiranan tayo. Anong dahilan bakit kayo nagre-rebelde sa akin? Di ba? Bakit ayaw niyo magsisi? Ano pinagmamalaki ninyo?
Kasi isa lang ang alam ko na hindi hinikayat ng Diyos na magsisi. Si Lucifer. Hindi talaga nabasa ko sa Biblia sinabi ng Satanas, magsisi ka na kasi. Total na magaling ka sa langit, pababalikin kita sa langit. Right? Wala po. Pero ang tao, hindi kayat ng Diyos, magsisi kayo. Magsisi kayo. Ibig sabihin, hindi ka diablo. Ibig sabihin, tao ka lang na walang alam, mahina. Hindi kilala si Satanas. Hindi man lang naaralan. Kaya galit ang Diyos sa mga may alam na hindi sinasabi yung tama. Tulad ng mga edukadong tao at mga may aral at nakakaalam mismo talaga ng salita ng Diyos. Ay, di ba may napanood tayo kagabi, Christian daw, kung ano-ano mga pinagtatatanong doon sa kanyang guest. Eh mukha naman talagang demonyo yung guest niya. Tapos, para pang mukhang tanga itong Kristiyano na ito, na feeling pang, ay ganun, pinagpipray ka talaga? Salbahe, di po ba? Hindi ganun ang expression ng isang Kristiyano. Kahit na ganun yung itsura ng tao na yun, mahal pala ng Diyos yun, sinasalubong ng mga religious people, Christians, halo-halo na. Para lang sabihin sa kanya na, mahal kita. Kasi, tao ka eh. Pero yung itsura niya, itsura ng demonyo. Demons na talaga, as in demonyo. Dapat nga sana nagpa-surgery siya, naglagay na siya ng sungay. Yung iba, nakikita ko may sungay na talaga. Tapos yung dila, hinahati na sa gitna, kaya ahas na. But still, naniniwala ako, kung ang taong yun ay kamangmangan at wala siya talagang alam patungkol sa Diyos. Hindi ang Diyos basta-basta siya itatapon sa impyerno. Alam niya ang Diyos, hindi unfair yun. Doon lumalabas yung word na ang Diyos ay may kahinahunan. Sabi, ang Diyos ay mahinahon. Bakit? Kasi nakikita pa ng Panginoon yung mercy niya. Na kahit ganyan yung kalapastangan ng ginawa mo, aabutin ka pa rin ng Panginoon. Kasi tao ka nga. Pero kung ikaw ay Nephilim at lahi ng mga demonyo, kapatid, maniwala ka. Katulad ka ng mga anghel na mga nagrebelde po sa langit, wala na silang puso na magsisi sa Diyos. Gusto nila makapasok sa langit pero walang repentance. Kasi hindi naman marunong mag-repent ang mga anghel. Itong mga anghel na ito na sumuhay sa Diyos, wala sa kanila yung, hindi sila dinesign para magsisi. Na magkasala sila, finally binigay na sa kanila ang judgment ng Lord. Sumpahin kayo sa impyerno. Naghihintay ang impyerno sa inyo sa last judgment. Pero bakit may mga tao na aandun sa impyerno? Sinabi ng Panginoon, tatapon sa impyerno itong mga to. Sino? Espiritu lang ba itatapon sa impyerno? Abo, hindi kapatid. Yung mga tao na ayaw magsisi, ang tanong, bakit ayaw magsisi? Yun ang pinagtataka ko. Noon pa, nagtatanong na ako, bakit ayaw magsisi ng tao? Bakit may mga taong hindi nagsisisi? Sila ba tao o talagang demonyo na nagkatawang tao lang? Kayo po sumagot nun, hindi po ako. Ito bang mga taong ito na gumagawa ng kaguluhan sa daigdig? Ay, talaga bang sila'y tao? Yung bang ang dami mong pinapatay na tao eh, hindi ka nagsisisi? Ganun mo talaga katindi? Yung kasamaan ng taong ito? Meron ditong kapatid na nag-post. Totoo po yun. Yung sinabi niya, no? Tignan natin itong pinost niya at babasahin ko para sa pangunawa ng mga taong hindi naiintindihan ko bakit nangyayari ito sa daigdig. Ano naman po, pinapalagaan po natin yung mga ganito pong mga balita. Nakakatulong po ito para po sa atin pong paglago sa espiritual. At nang sana nasain po natin mapalapit po sa Panginoon, mapalapit po sa Diyos, no? Meron sa ditong pinost. Babasahin ko lang.
Purihin ang Diyos. Kung ito ba yun? Mahaba itong pinost niya pero let us see. Makakatulong po ito para po sa ating pag-aaral sa mga huling araw kung bakit po nandito ang mga kalaban. Ano po ang purpose po nila? Bakit po sila narito? Bakit nga po ba nila ang tao gustong mamatay? Nakakalungkot, no? Na sa kabila ng ginagawa ng Diyos ay mayroon pa rin mga taong hindi man lang nauunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin. Tumatakbo ang ating mundo, tumatanda po ang ating daigdig, ang tao po ay paurong ang pag-iisip. Dapat po tayo po ay natututo. Hindi po tayo dapat nagiging mangmang. Dapat po tayo natututo sana tayo. Ang dami na po na nagre-research ngayon mga kapatid at ang dami na po naman nagpo-protesta ngayon. Napakarami na po naman nagpo-protesta po ngayon. Ibig sabihin, totoo na may gumagalaw na pwersa para ang mga tao magprotesta sa labas. Bakit magpo-protesta sa labas ang mga tao kung walang ipoprotesta? Di po ba? Hindi nga, basahin nga natin ito. Sabi ito, ang QR code at chips ay ikakabit balang araw sa katawan ng mga tao. Sister Crystal, can I have my eyeglasses, darling? Mula na magsimulang umusbong ang pangsiguridad sa biomedical, ay gumamit ang mga demonyong elitistang globalista ng COVID-19 or coronavirus pandemic upang bawasan nila ang mga tao at ang taong matitira ay silang gagawin nilang hindi na tunay na tao. Sapagkat ito ay kakabitan nila ng QR code, umpisa muna sa mga smartphones at pagkaraan ay ililipat na nila ito sa totoong mga katawan ng tao. Totoo ito ha, hindi ito fiction mga kapatid. Alam niyo naman, sa Sweden, meron na. At dito sa Amerika. Pagdating ng taong 2025, ang QR code ay magiging mga nanochips technology na. At ikakabit sa utak ng mga tao, kaya't ang tao ay magiging katulad na ng mga aparato o electronics na ngayon at sila ay tatawaging mga naglalakad na smartphones or laptops, computers at iba pa. At ang tao ay magiging transhumanismo na sa taong 2025 to 2030, ayon mismo sa plano ng mga Illuminating elitista, kalahating tao at kalahating machine na ang kalagayan ng tao. Noon na mag-umpisang dumating ang cellphone ay namangha ang karamihan sa atin dahil sa pamamagitan ng text ay parang nasa harap lang natin yung taong ating ka-text at para talagang nag-uusap tayo sa kanila ng personalan. Sa panahon ng teknolohiyang nanochips na ang nakakabit sa mga utak ng tao at sa utak mind to mind, utak sa utak, mind to mind na ang magiging paraan ng usapan. Right? Kung gusto mong manood ng pelikula ay mag-isip ka na lang ng pamagat ng movies na gusto mo at ito ay automatikong makikita sa loob ng utak mo. Yung palabas na para ka talagang nanonood ng sine, ang tawag dito virtual reality. Yung chip na itatanim sa utak, ang tawag doon Neuralink. Neuralink, kasi ang nanochip ay sa dugo. Naglalakbay ito sa dugo. Maglalandfall sa utak mo. Ang pinaka-home base niya yung utak mo. Yung Neuralink, direkta sa brain ilalagay. Okay? So ito namang mga nakikita ng mata mo through your brains, mind-to-mind contact. So ito ay tinatawag po nating virtual reality. So yung mata mo,
nakikita ng mata mo direct sa iyong mata. So sabi dito, makikita sa loob ng utak mo yung palabas na para ka talaga nanonood ng sine at sa totoong buhay sapagkat ang utak natin ang siyang gagana upang lumabas yung pelikulang iniisip mo. Kaya nga yung lens ng mga mata natin ay sa utak ito kumukuha ng supply upang ito ay makakita ng mga bagay-bagay at mga tanawin sa ating mundo. Nasa utak talaga ang power ng mga vision natin. Kaya po, yung mga vision po ng Christian, huwag niyong gawing vision. Yun sasabihin, may nakita ako. Patunayan mo kasi alam mo, peligroso yan, kapatid. Baka meron ka ng microchip. O kundi naman kaya talaga, binibisyo-bisyo mo na lang yung vision. Ang vision po ay spiritual po ito na komunikasyon sa Diyos. Pag sinabing may sinabi ang Diyos sa akin, may pinakita ang Diyos sa akin, through dreams or gising ka at merong nag-register sa iyong isip na nakita, na parang nakita ng mata mo, pero alam mong hindi mata ang nakakita, kundi nasa isip. Nagkakaroon ng picture yung nasa isip mo at somehow nagsasalita pa, nagpapaliwanag. Ito talaga, kapag Christian ka, galing talaga ito sa Panginoon. Pero kung hindi ka Kristiyano, peligroso. Pag hindi ka Christian at nangyari sa ito, magtanong ka talaga, Lord, bakit? Kailangan si Kristo tanongin mo dahil pag hindi Satanas, baka Satanas ang magsalita sa iyo. So, pag hindi Christian, huwag sasabihin nakakita ng vision. Extraordinary na pagkatawag sa iyo ng Panginoon, hindi ka Christian, and then may nangyari sa iyo, and then it turns out naging Christian ka. So, ibig sabihin, para ka si Pablo. Amen. Na walang kamalay-malay patungkol sa plano ng Diyos sa kanya at instant, gano'n na lang ang nangyari kay Pablo. Narinig niya yung tinig ng Diyos at nabulag siya. At karakadaka ay nakakita din siya. So, ibig sabihin, ibang usapan to, hindi Christian pero gano'n ang nangyari sa kanya. Ngayon, doon sa mga nagsasabing may vision ako nakita, tanungin mo, sino ang Diyos mo? Si San Jose, si San Bartolome, si San Nicolas, si Santa Claus, yung mga ganun yung mga Diyos nila, alam mo na, dalawa lang ito, napusis ng demonyo o kundi kaya binivision niya na lang yung vision. So kayong mga sinungaling at akala ninyo nagpapaka-Diyos-Diyosan kayo, wala naman pala kayong alam sa Diyos. Lalo, magiging totoo ka talaga, sapian ka talaga ng demonyo. So, beware. Huwag nyo sasabing vision, kung vision nyo na lang yan na magsinungaling. Kasi magiging katulad ganito mga taong to na nilagyan ng chip at hindi naman nakakakita ang mata, pero ang utak nila, nagre-register na yung mga pictures at images na gusto nilang isipin or else iniprinogram sila doon, kaya kahit ayaw nilang makita yon ay wala silang magagawa. Pag dinesign at nakaprogram ka na makakita ka ng violence, wala ka doon sa krimen na nangyayari, pero ang pakiramdam mo, nandoon ka sa sitwasyon. Iyan ang kapangyarihan ng utak. Ganyan ka makapangyarihan ang isip ng tao. Amen. Kaya nga yung mga taong nasa loob ng Mandaluyong, ay marami silang kausap. Multiple ang personalidad nito. Nagsasalita ng bata kasi may espiritu ng demonyo na bata. Nakikita nila yun. Nakikita po nila yun at nakakarinig po sila ng mga boses. Ang mga siraulo po, mga baliw, may nakikita po talaga sila. At meron po silang naririnig. Kaya nga may sarili silang mundo. Ngayon, yung mga baliw na yan ay nabaliw yan sa maraming dahilan. Problema, pagre-rebelde sa Diyos, karma, gaba, mga ganyan, no? Ayan na, dumating na sa consequences, o hindi kaya gutom, o hindi kaya na-depress dahil sa asawa, pamilya, hindi makatarungan na nangyari sa buhay. Mga ganyan ba? Or may nakita silang rumal-dumal na nangyari sa buhay nila na hindi kaya ng isip, kaya nabaliw. So, maraming dahilan ng pagkabaliw ng tao. Pero sa panahon po ng microchip,
Wala pong ibibigay po tayong dahilan. Tinanggap mo ito dahil gusto mo. Hindi na po katanggap-tanggap yung salitang kaya ako nagpa-microchip kasi hindi ko alam. Hindi po. Walang sinabi ang Biblia na pag tinanggap ang microchip dahil wala kang alam ay excuse at absuelto ka. Pag tinanggap mo ang chip, tapos ka na. Pag sinabing tapos ka na, wala na ang grasya sa ng Diyos. Kahit buhay ka pa. Kasi hindi ka na tao. Transhumanist ka na. Transhumanism. Ibig sabihin, hindi na ikaw yung original na tao. May nahalo na sa'yo. Nagkaroon na ng trans yung isip mo. Trans, yung nawala na. Meron ng kung anong espiritu na sumanib sa'yo. Yun ang microchip. Kaya, sila maglalabo-labo sa utak. Maglalabo-labo sila sa utak. Meron parang channel yan, kapatid, na sabay-sabay. Nakakita ba kayo ng television na sabay-sabay mo bubuhay yung channel? Sige. Ako hanggang sa pinakamaigi at pinakamadali at pinakamalinaw na ilustrasyon at example, ibig kong maintindihan nyo para hindi nyo maging excuse yung katangahan nyo kung bakit kayo tumanggap ng katulad ng kasintanga ng pagpapabakuna nyo. Lahat ng nagpabakuna, hindi ako magsosorry, tanga ka. Ang tawag ko sa bakuna, tanga. Wala kang pakialam kung sino ka. Wala kang pakialam talaga. Kaya sino ka pang titulado ka pang tao, pakialam ko sa'yo. Kaya nga, mas nakakaya nga eh. May titulo ka, tanga-tanga mo. Samantalang kami, wala kaming pinag-aralan. Hindi naman kami nagpabakuna. Bakit? Kasi matalino kami. Hindi kami matalino. Anak kami ng Diyos kasi. Bakit kami? Hindi kami anak ng Diyos kasi nagpabakuna kami. Oo. Hindi ka anak ng Diyos. Ang tigas ang ulo mo eh. Ang anak ng Diyos, sumusunod sa Diyos. Ang anak ng Diyos, nakikinig sa salita ng Diyos. At ang anak ng Diyos, pagka nagkakasala, humingi ng patawad sa Diyos. At ang anak ng Diyos, nagsisisi sa kasalanan niya. At ang anak ng Diyos, hindi lumalaban sa Diyos. Nasa Bible yun, sinabi ng Panginoon, mabuti pa itong mga hayop na to, kinikilala nila ang kanilang, yung anak na asno, kinikilala niya yung magulang niya. Kung sino man itong tupa na to, baka, kabayo, kalabaw, pusa. Nakakita ka ba ng pusa? Nakakita ka ba ng pusa na alam niya ang nanay niya pusa tapos kita mo sumusunod sa kabayo? Nakakita ka ba ng kambing na nandoon sumusunod sa baka? Kung nasaan ang baka, nandoon yung kambing. Hindi po ganun. Pero bakit ang tao lumilihi sa kalooban ng Diyos? Hindi naman tayo dinisenyo ng Diyos na lumaban sa Kanya. Sige po. Yan yung mga tanong na sana masagot. Kasi hanggat yung mga tanong hindi nasasagot, naglalaro yan sa utak ng tao. Pero ako, kahit hindi nyo ako sagutin, alam ko sagot eh. Ako po, nagtatanong sa inyo, hindi dahil sa hindi ko alam ang sagot. Tinatanong ko po, binabato ko itong tanong na ito sa inyo para malaman ninyo na mayroon pong sagot itong mga tanong na ito. Ayaw mo lang sagutin kasi lalabas kang tanga. Samantalang kami ng mga walang aral, isa biyaya ng Diyos, bakit namin naiwasan ito? Kasi po, anak kami ng Diyos. Ano yung anak ng Diyos? Alam naman namin, tanga rin kami. Nagkamali din kami sa Diyos. Humingi talaga kami ng tawad sa Lord. Lord, patawad ha. Alam niyo naman yung mga katangahan namin, Lord. Pasensya ka na para lang kami mga hayop din. Naging hayop din kami noon. Sorry Panginoon. Mga asal namin, mga askal din kami para lang kami mga tigakalye na mga hayop na pinagtiyagaan ng Panginoon pagliligo. Nakakita na kayo ng hayop na may galis? Nakakita na ba kayo, di ba meron mga tao na namumulot ng mga hayop sa kalye? May nakita po ako sa YouTube, isang matandang babae. Tuwing lalabas siya, pag may nakita siyang mga hayop, pinupulot niya, lalo mga may galis, kamay, walang guwantes. Pinapaliguan niya, nililinis niya, nilalanggas niya, hanggang sa mayroon pa matay-matayan na yung aso, nabuhay pa.
sa pagmamalasakit niya. Talagang yung puso niya talaga sa mga hayop. Sabi ko, ito kayang taong ito na maawain sa hayop, may puso kaya ito sa Diyos? May puso kaya siya sa Diyos? Kasi kung may puso sa Diyos to, kaya maawain to sa hayop, ay may maawain din ito sa tao. Ay may nakita ko mga tao na maawain sa hayop, hindi naman maawain sa tao. May nakita pa akong ganun, sa totoo lang. Maawain sa hayop, pagdating po sa tao, hindi. Oh, hindi ko pwedeng sabihin na maka-Diyos yun. Bakit sa hayop ka lang naawa, sa tao hindi? Hindi ko pwedeng sabihin maka-Diyos ka. Makahayop ka lang talaga. Oh, makahayop ka lang, kaya mahal mo ang hayop kaysa sa tao. Amen. Ngayon, yung mga taong hindi nagmamahal sa Diyos, ang tawag din makademonyo. Makademonyo, hindi maka-Diyos. Kasi ang maka-Diyos, umiibig sa Diyos. Ito bang mga taong ito, tatanggapin mo yung microchip dahil saan? Tanga ka? Tanga ka ba? Tanga ka pa rin ba? Hindi na. Hindi na katangahan to. Yung bakuna, katangahan yun. Alam mo naman na itong bakuna na ito pag sinabing isasaksak ko sa iyo to, bakit meron parapol sa bakuna? Bakit merong premyo? Bakit may magbibigay ng pera? Hindi ba kayo nag-iisip kung hindi kayo tanga? Bakit ako babayaran dito? Ang bakuna, kami ang magbabayad. Anak ko, pinabakunahan ko, libo-libong ginastos ko, bakit kayo libre? Mayroon pang parapol, teka muna, delikado to, delikado to. Hindi nyo ba naiisip yon na parang binibigyan kayo ng pagkain, may bulaklak sa gitna, pero yung pala, yung ilalim pala nun, lason? Alam nyo, katangahan po yon yung pagpapabakuna, tanga talaga lang kayo, aminin nyo, hindi. Pero itong microchip, hindi na po katangahan to. Pagre-rebel din na to sa Diyos. Kaya wala kayong excuse pag tinanggap nyo itong microchip na to. Aminin mo na, kampung ka ng demonyo. Doon pa lang sabihin mo, demonyo talaga ako. Nagkatawang tao lang ako. Ako alam ko na, satanas talaga ako, nagkatawang tao lang ako. Kasi ayoko sa Diyos Kasi pag may puso ka sa Diyos, alam nyo kapatid, ang bilis. Isa lang sabihin mo, ayoko, patay kung patay, hindi ko tatanggapin to, lintik, hindi ko tatanggapin to, mamatay kung mamatay. O bakit? Ngayon pa lang, yung iba nagigiliw na ano, ay gusto ko yan. Yung telepono, nasa utak ko na. Di cool. Oh, di ba? Cool daw. Nakita niyo yung puro tatong katawan? I'm proud. Proud daw siya na ano, maraming tumutulad na sa kanya. Tanga lang. Ikaw naghahasik ng lagim? Proud ka na nakakapaghasik ka ng lagim kundi kampung ka ni Satanas? Tapos ang kausap Kristiyano, yung Kristiyano hangang-hanga kundi bobo rin. O, kita ninyo? Sabi ko sa inyo, maraming Kristiyanong tanga. Biro mo na buhay ka, nilikha ka ng Diyos, pinagtsatsagaan ka ng Diyos, ilang taong ka na ngayon? Ganyan ka kasamang tao, pagkatapos hanggang ngayon nagre-rebuild ka sa Diyos. Kaya tandaan ninyo, itong mga taong ito, natatanggap ng microchip, lahat ng kapestihan na hindi mo pa nararanasan, mararanasan mo lahat ng kapestihan at kademonyuhan talaga ni Satanas. Sa una, padadamahin ka. Passport mo yan, ano mo yan, convenienteng buhay mo yan, pera mo yan, visa mo yan, everything. Pangako ni Satanas, galing lahat ng kaduluduluhan ng impyerno sa impyerno. Ipapangako sa iyo ni Satanas. Mabuti to sa iyo, magkakaroon ka ng power, kakaiba ka, cool ka. Anong cool? Ano sabi? Ang impyerno naman kasi depende yan sa ano ng tao. Depende daw sa interpretation ng tao kung ano ang impyerno. Buang. Bobo ba ang Diyos? Para hindi alam ng Diyos kung ano yung sinasabi niya patungkol sa impyerno. Kaya pala maraming mga tao nagpapariwara sila dahil iba ang pag-intindi nila sa impyerno. Ang impyerno para pala sa kanila is wala lang. Kung sa isang tao, ang kahulugan ng impyerno sa kanya balon, sa akin, beach. Beach sa akin ang impyerno. Kumbaga, maayos na lugar ito. Tanong ko talaga sa impyerno, ang Biblia dapat ang tinatanong natin, hindi tao. Kasi ang taong katulad mo, na kampo ng demonyo, siyempre, iibahin nyo yung kwento ng Biblia kasi demonyo nga, sinungaling
Pero kung anak ka ng Diyos, pupunta ka sa Bible. Right? Kung anak kayo ng Diyos, pupunta kayo sa Biblia at babasahin ninyo yung Biblia, dahil anak ka ng Diyos, papasok yung Espiritu ng Diyos, tatanggapin mo. Na ano, anak, sa akin ka maniwala ha. Huwag ka nagpapapaniwala sa mga binabasa mong history ha. Huwag ka nagpapapaniwala sa mga sulat ng tao na wala namang puso sa akin at ako'y ayaw niyan. Naku po, Panginoong Jesucristo, mga tao, gumising po tayo. Karumaldumal ang aabutin po ninyo pag nagkaroon kayo ng microchip. Sinasabi ko sa inyo, agoy talaga. Hanggang impyerno yung agoy ninyo. Mag-a-agonize ka sa impyerno. Nitong huli, tuloy natin basahin. Hindi ako nagsulat nito, pero accurate. Dahil nasa end times po kami. Eksakto ito. Nitong huli, nating mga panahon ay kailangan nating laliman pa ang pananaliksik at ang pag-aaral na maigi at ang mga nagaganap sa ating globo o buong mundo ngayon. Sapagkat ang magmamay-ari ng mga malalaking korporasyon at establishmento at sapagkat ang nagmamay-ari ng mga malalaking korporasyon at establishmento ay may-ari ng World Banks. May-ari ng World Banks. Kita ninyo? Ito yung CBDC. Central Bank Digital Currency. At ang mainstream or media, United Nations, World Health Organization, International Monetary Fund, and World Economic Forum, mga scientifico at ang marami pa ay nagsasabuatan at nag-i-issue sila ng mga dokumento na may pahayag na aalisan nila ng mga kalayaan at mga karapatan ang lahat ng ordinaryong tao sa buong daigdig. Dahan-dahan muna ang kanilang mga hakbang, umpisa sa QR code. QR code muna at ini-scan sa smartphone upang kumuha ng mga datos at estado ng nabakunahan. Alam nila kung may bakuna ka o wala. Ginawa ito upang ang mga tao ay hindi makahalata na itong COVID-19 ay bakuna o COVID-19 bakuna ang maghahatid pala sa kanila tungo sa transhumanism. Kaya ang ginawa ay pinapalabas nila na nagbibigay proteksyon laban sa mga virus, itong bakuna na kanilang tinanggap upang madaling tanggapin ng mundo. Ang nakakainis dito, mga kakilala ko pa. Bakit ka ako nagpabakuna? Ano ang magic word? Ba't ka nagpabakuna? Para hindi na ako magka-COVID. Fine. Okay. Good. Sige. Bigay ko sa iyo yan. Hilig mo yan eh. Ano? Yan ang tama sa'yo. Okay. Yes, sabi niya, tama ako. Na tinanggap ang bakuna para hindi magka-COVID. Ngayon, nung magka-COVID, kahit na may bakuna, ano ngayon ang system mo? May bakuna na COVID pa ulit. Ano ngayon ang masasabi mo? At least daw, hindi raw kasing lala daw nang walang bakuna. Okay pa rin, sige. Fine. Stand mo yan, katakahan mo yan eh. Sige, okay. Ngayon, ba't ka nagmamask? Di ba may bakuna? Di ba may bakuna? Ba't ka nagmamask? Kasi, mahahawaan ako. Sino makahawa sa'yo? Yung mga walang bakuna. Yung mga walang bakuna makakahawa sa'yo. Ba't ka nagpabakuna? Parang hindi ako mahawakan. Tanga. Sabi ko, tanga. Huwag mo kong kausapin, lumayas ka sa harapan ko. Lumayas ka sa harapan ko, huwag mo kong kausapin. Hindi ako nagkikipag-usap sa tanga. Ang sabi mo, kaya ka nagpabakuna para hindi ka mahawa. Ngayon na magka-COVID ka ulit, tinalong kita. Ano masasabing mo ngayon? At least naman daw, hindi daw kasi lala daw nang wala daw bakuna. O ngayon, ano gagawin mo para hindi ka mahawaan? Di magmamas ako. Ba't ka nagmamas? Para hindi ako mahawaan. Sino mga hawa sa'yo? Yung mga walang bakuna. Ba't ka nga nagpabakuna? Para hindi ako mahawaan.
Ano? Kontento na kayo. Daming tanga, di ba? Ha? Simplihan lang kasi natin. Ito ang totoo. Natatakot kayong mamatay. Bakit? Alam nyo kasi na may impyerno talaga eh. Visit kayo? Mga visit kayo, mga diablo kayo? Alam nyo na may impyerno! O bakit iniiba-iba nyo ang definition ng hell? Para ma-justify nyo yung inyong pagre-rebelde sa Diyos. Dahil anak kayo ni Satanas, hindi kayo Kristiyano, hindi kayo mga tao. Kasi kung tao ka, simple lang. May pagkakataon ang tao na maligtas, magsisilang at lumapit sa Diyos, talikuran ang kasamaan, isuko sa Panginoon at hilingin ang Espiritu na mag-intervene at mag-take over ang Diyos, natakpan ka ng dugo ni Kristo na hindi ka na malinlang. Trabaho ng Diyos yun. May trabaho ang Diyos sa atin. Power ng Diyos yun. Ang trabaho natin, sumunod. Kung anong gusto ng Diyos, susundin. Magbagong buhay kayo. Hindi magbagong buhay. Lumayo kayo sa mga taong walang pananampalataya na ang mga kasiyahan ay kasiyahan sa pansanlibutan. Di lumayo. Huwag kayong nakikipaghuntahan, nakikipagsalamuha, nakikipagtawanan sa mga malalaswang mga usapan. Di huwag makipag-usap sa mga malalaswang usapan. Ano ba? Iwasan nyo ang mga nakakasira sa katawan sapagkat ang katawang ito ay hindi ito inyo, ito ay templo ng Diyos. Ang sino mang sumira nito nagkakasala sa Diyos. Ano mang makakasira nito, di iwasan ninyo. Katulad ng sigarilyo, alak, drugs, kahalayan. Mga kapatid, nakakaaning kayo, no? Sige pa. Ako hindi ako nawawala sa topic ko ha. Dalawa lang. Anak ka ba ng Diyos o anak ka ni Satanas? Kasi ang mga anghel na nagrebelde sa Diyos, wala po silang pagkakataong bumalik sa langit. Isinumpa kaagad sila ng Diyos. Curse kaagad. Satanas, ang impyerno ay hindi nag-iintay. Sa last judgment, lahat kayo ibubulid sa impyerno. Ba't may mga tao na pupunta roon? Kasi hindi sila totoong tao, anak sila ng demonyo na nagkatawang tao. Pwede ba yung Sister Cora, dadaan sa sinapupunan ng ina pero anak pala ng demonyo? Kasi magulang mo, demonyo rin eh. Ang mga kanununuan ninyo, diablo rin. Ano? Ay na, nangamatay na nga eh. Ano? Walang Diyos! Walang Diyos! Di ba? Namatay ang inyong pamilya, manginginom, babaero, lalakero. Ipinamana pa sa inyo yan. Proud pa nga kayo. 70 kayo magkakapatid, iba-ibang tatay at saka nanay. Kundi mga dispalinghado kayo. Imbis na mahiya ka, iiyak mo sa Diyos, Panginoon, ano ba tong pamilya namin sinumpa para kaming mga buitre, para kaming mga vulture. Ano ba itong mga lahi namin, Panginoon? Bakit ganito? Iba-iba ang aming ama, iba-ibang aming ina. Anong kasumpa-sumpa ito? Kahit man lang sana, ikaw na lang sana, lumapit sa Diyos. Mag-fasting ka, ipag-fasting mong pamilya mo, tapos isa-isahin mong bunutin. Mula bunso, kasi yung bunso, walang ano yung pagre-rebelde. Ako may kapatid ako, bunso, rebelde. Baka naman yung bunso ninyo, hindi pa rebelde yan. Hilahin mo sa bunso. Simulan mo sa bunso na ano, bunso, makinig ka ha. Ano, bago sila ate tsaka sila kuya, kasi yung mga matitigas na mga ulo nun, pangmaso ng utak nun eh. Ikaw bunso, makinig ka. Sumama ka sa akin. Saan? Dadaling kita kay Kristo, magbagong buhay tayo, samahan mo ako. Para dalawa tayo, back to back tayo, iligtas natin ang pamilya natin. Ilapit sa Diyos. Ayun, baka sumunod sa'yo. At least, may ginagawa ka. Sinong gagawa sa pamilya ninyo? Kung ikaw ngayon na nakikinig, hanggang ngayon, bigay kang pating. Ano ang iniintay ninyo sa mundong ito? Si kamatayan? Nako, kamatayan pa. Nag-aabang si kamatayan. Saway lang ng saway kaya ang Diyos. Wag muna. Sabi ng Diyos, wag muna. Hindi kita inuutusan, patay mo yan. Mayroon pa akong tatrabahuin dyan. Mayroon akong uutusan na para masuhin niya.
May masok. Hindi makuha yan sa maayos na mga salita ng mga pastor. Hindi makuha yan sa maayos na pakiusap ng mga lingkod ng Diyos. Magpapadala ako ng lingkod ng Diyos na tinik sa kanilang lalamunan. Tatarak sa kanilang puso. Maglalagablab ang apoy. Pag hindi pa rin lumingon sa Diyos, ayun na. Sabi ng Panginoon, patunugin na ang pakakak. Unti-unti nang ibubuhos ngayon ng anghel ngayon yung mga salot, peste. Kanino? Sa buong mundo. Matitigas ang ulo eh. Kaya po, inuulit ko, yung bakuna katangahan. Pero itong microchip, pag re-reveal din na ito, kaya wala ka na ang salvation. Okay? Daan-daan muna ang kanilang mga hakbang. Umpisa sa QR code muna at ini-scan sa smartphone upang kumuha ng mga datos at estado ng mga nabakunahan. Ginawa ito upang ang mga tao ay hindi makahalata na itong COVID-19 na bakuna ang maghahatid pala sa kanila tungo sa transhumanismo. Kaya't ang ginawa ay pinalalabas nila na nagbibigay proteksyon laban sa mga virus, itong bakuna, upang madaling tanggapin ng mundo. Na pinaliwanag ko na sa inyo, huwag niyo kalimutan yung katangahan. Para daw hindi mahawa. Nung mahawaan naman, okay lang daw kasi hindi daw kasindala. Bakit ka nagpabakuna? Parang hindi ako mahawaan. Tanga ka pala ba't ka nagmamas? Parang hindi ako mahawaan. Akala ko ba tumanggap ng bakuna para hindi ka mahawaan? Ba't nahawaan ka? Ay nako. Pero ang katotohanan dito ay isa pala itong Global Digital Health Passport. Ito pala yung tinatawag na digital ID. Kaya yung COVID Certificate of Vaccine or Vaccination Identification. Yun ang acronym ng COVID. Acronym may meaning COVID. Certificate of Vaccination ID. Nagkakaintindihan tayo? Yun ang COVID. Out of nowhere, may COVID na virus. Merong acronym naman pala ito sa plano nila na digital ID. Digital identification. Ngayon, ang China ay kinukongratulate na ng isang demonyo na congratulations sa China. Hey, social media na naman. Nagsisinungaling na naman sila sa social media. Pumasok kayo sa loob ng lugar ng China. Nagpo-protesta ang mga tao. Hindi totoo na success ito. Digital ID ng lahat upang ang buong populasyon ng mundo ay kanilang makukontrol. Matiktikan. Surveillance. At malalaman maging lahat ng ginagawa mo. Maging ang lokasyon ng iyong kinaroroonan ay alam nila kahit magtago ka. You can run but you cannot hide. Yun ang kanilang sinasabi. Kahit na magtago ka pa sa ilalim ng lupa dahil sa GPS Global Positioning Satellite, makikita. Dahil may connection po sa GPS, sa cell sites tower, may connection po sa mga frequencies, may connection po ito sa lahat po ng mga gadget, ang microchip para ma-detect ang tao kung nasaan ka. Ang dami niyong alam, pero pagdating dito, wala kayong alam. Ang gagaling niyo sa mga networking, sa mga budol-budol, pero pagdating dito, wala kayong alam kundi kayong mga tanji. Ililipat na sa QR code na ito ang digital wallet mo, police records, driver's license, insurance, health cards, passport at iba pa. Kasama dito yung medical record. Nagawa nila ang ganitong mga teknolohiya dahil sa pamamagitan ng mRNA C19. Bakuna na siyang gagawa ng paraan upang ibahin ang istruktura ng DNA or genetika
program code ng mga tao. Ang WHO ay nakipagsabuatan sa US Centers for Disease Control. Ito yung CDC. At mga mainstream media upang kapani-paniwala talaga ang kanilang panloloko ng mga ganun ay matupad ang matagal ng minimiti at layunin ng pagkukontrola nila sa lahat ng galaw at lokasyon ng mga tao, maging sa mga pagbabiyahe, kaya't hindi na makapagbabiyahe yung walang digital health passport or bakuna card QR code. Kahit na meron ka nito, kapatid, pag ayaw kanilang palabasin, hindi ka makakalabas. Why? Meron ka ng record sa kanila. Direkta ka na nilang makukontrol. Sabi, passport mo ito, visa mo ito. Ba, pag in-stop nila sa control ng computer, na ano? Na hindi ka makakalabas kahit meron kang QR code. Red flag ka. O, akala ko ba kahit saan makakarating? Tanga ka kasi. Ang grupo ng mga superpower o mayayamang elitista sa mundo at mga may-ari ng mga bangkong inuutangan ng mga iba't ibang mga bansa ay pwersahan na nag-uutos ngayon sa mga panggobyerno ng mundo. Kaya nakikita natin at nararamdaman kung paano nila tayo tinatakot, ginigipit at sapilitan na babakunahan sa utos ng presidente, ng mga presidente. Mga mayors, IATF, DILG, MMDA, DOH, etc. At ang presidente naman ay sapilitang nag-uutos sa mga LGUs, kaya nga paspasan ang kanilang bakunahan dahil sa kakasuhan raw ng presidente ang mga LGU na hindi tutupad sa programang puro turok. Malilintikan din kasi ang mga presidente, makinig po kayo, malilintikan din kasi ang mga presidente global sa mga elitista kapag hindi nakuhang maturukan ang 80% ng populasyon sa bawat mga bansa. Narinig niyo po ba ito? Ibig sabihin, pati mga presidente, nasa ilalim sila ng kontrol. Hallelujah, di niyo ba naiintindihan talaga na totoo may demonyo? Ang mga bayarang fact-checkers, naglagay din ng mga elitista at WHO ng mga tao sa Microsoft, IBM, Google, Facebook, YouTube, Instagram, etc. upang mayroong taga-sensor at taga-bura ng mga posts at mga videos kapag ang pahayag mo ay kumukontra sa gustong mangyari ng mga elitista at WHO. At ang totoong nangyayari o impormasyon ay ginagawa nilang fake news at yung impormasyong kasinungalingan na galing sa WHO ang siyang totoo dahil sila ang nagsasahod ng itinatalagang mga FB fact checkers, at ang lahat ng ito ay utos. Hallelujah. At ginastusan nila Bill Gates at saka nila Santa Claus. Santa Claus, ay natin banggitin po pangalan. At nagtatag ng World Economic Forum or WEF na may agendang 2030. Ito ang The Great Reset. Panonoodin natin yung video a little bit. Nung nasa kalahating taon na ang pandemya ay panay bakuna ang isinisigaw ng mga gobyerno, WHO at DOH, at sa isang turok lang daw ay ayos na kaagad ang problema at babalik na raw ang daigdig sa new normal. What is new? New world order. New economic system. New digital or new ID, new money, new lahat, new currency, new religion. Hallelujah! Ano ibig sabihin ng new? New age movement. Ano yung pag sinabing new age movement? Ano pa? World satanic system. That is the definition of the word new. The word new
New World, New Age, Satanic World, Satanic System. Satanismo na mga kapatid. Patay kayo, mga demonyo na kayo pag nalagyan kayo nitong microchip na makakampo na talaga kayo ng demonyo. Nang maturo ka na, ay nagpapalabas naman ng mga pambobola, ang DOH at gobyerno na kailangan pa ng isang hirit na turok upang siguradong protektado ka na kapag ikaw ay fully bakunado na. Ito yung first and second dose. Na marami pa rin ang kumagat sa kanilang kwentong makabuhay patay. Ang ibig sabihin ng fully ay puno na. Kapag ang puno ay dinagdagan mo pa, ay aapaw na. Tandaan, lahat ng sobra ay nakakasama. Pagkaraan ng mga buwan, yung fully ay naging kulang na naman. Dahil tuturukan na naman sila ng mga tinatawag na boosters. Hindi po booster ha, boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, it depends. At ang first dose ay naging second dose, na naging third dose, na magiging overdose. Ayun na nga. Antindi talaga. Ito may utak tong nagsulat nito eh. Ang Fourth Industrial Revolution, noong taong 2016 ay laging pinopromote ni Santa Claus ang kanyang aklat na Fourth Industrial Revolution at siya ang direktor at nagtatag ng World Economic Forum at gumawa siya ng pakikipagpulong taon-taon kasama ang mga bantugang leader ng bawat mga bansa at mga makapangyarihan ng mga bigating negosyante, ekonomista at sila'y tinipon saan? Sa Davos, Switzerland o Davos, Switzerland upang planuhin kung ano ang solusyon sa ating planetang Earth na may sakit raw na cancer. Kaya't nagka-global warming ang mundo. Ang sanhi raw ng pagkasira ng mundo ay itong carbon dioxide. Daw ha, pag sinabing daw, ito, theory ito, sabi-sabi ito, hearsay ito, nagaling sa mga malalaking pabrika, mga sasakyang gumagamit ng gas at ang mga tao. Ito ang pagkakabutas ng ozone layer, kaya tuloy uminit ng labis ang mundo. Ang talaga na pag-iinitan nila ay ang mga tao. Dahil sa rasong kapag ang halos 8 bilyong populasyon ay sabay-sabay na huminga at sa bawat segundo, lalo, siyempre alam ko naman hindi huminga yung 8 billion, ang lagi sila lang hihinga. Mga diablo kayo lang hihinga, paano kami, ayaw nyo kami pahingahin? Pag sabay-sabay daw na huminga, ang 8 billion daw katao, at sa bawat segundo, lalo na sa oras, ay malaki raw ang mayaambag na carbon dioxide sa kapaligiran natin at kapag ito'y naipon sa loob ng isang taon ay malaking kasiraan ang dulot nito sa kalikasan o sa Mother Earth. Sila na lang kayang huwag huminga. Kaya ang hatol ng mga elitista ay patayin ang 95% bilang ng buong populasyon ng globo dahil mula sa mahirap, pakinggan nyo, kayong mga PG. Yan na, PG ang tawag sa atin sa third world countries. Ang mga PG, doon sa third world na mga bansa, PG tayo, mga patay gutom, ito daw. Dahil mula sa mahihirap o mga patay gutom hanggang sa middle class ay mga salot ang mga tingin nila dito. Mga walang ambag sa ekonomiya kaya tinatawag nilang itong mga useless eaters. Kung useless eaters tayo, anong tawag sa kanila? Sustainable few. Itong di niya nailagay dito. Kaya patayin ang 5 milyon lang. Patayin at 500 milyon lang, 500 milyon lang ang dapat na itirang buhay. Ayon sa nakaukit na The Georgia Guidestone. Ay naku po, Panginoon ko, mga kapatid, nakakalungkot ano po. Ito pong mga bagay po na ito ay talaga nakakagimbal. Na bakit mayroong mga tao nag-iisip ng ganito sa kanilang kapwa? Bakit kaya? Tao, gising, hoy! Tao ba kayo? Gising! 500 billion lang ang dapat na matira sa buong mundo na buhay. At ito ay nakaukit ito sa Georgia Guidestone. Guidestones na ngayon ay pinasabog na. Pinasabog yung Georgia Guidestone ng buhayin yung CERN.
Sapagkat yung CERN ay bomba yan sa buong mundo. Eh di patay lahat. Ano, 500 million buang kayo? Abang-abang. Dalawang aabangan. Yung papunta ng impyerno, nag-aabang na sila. Yung papunta sa langit, bukas na rin ang pintuan ng langit. Saan kayo pupunta sa gitna? Kayo mga compromiser na Kristiyano, saan kayo? Meron bang gitna ng impyerno at langit? Saan kayo? Sa at. Doon kayo sa at. Langit at impyerno. Doon kayo sa at. Ano yung purgatorio? Patunayan nyo ha na may purgatorio ha. Masyado kayo. Akala nyo kung sino kayo makapagmalaki sa Diyos. Hoy! Matatapos na bang mundo? Huwag na kayo rebelde. Ano ba kayo? Magbagong buhay na kayo, hoy! Masyado kayo mapangatwiran sa Diyos. Puro kayo satsat sa Diyos. Daldal kayong daldal sa Diyos. Reklamo kayo ng reklamo. Ibis na lumuhod. Manalangin. Humingi ng tawad. Kilanlen na makasalanan. Akuin. Nagkamali sa Diyos. Sa wakas, meron akong kasama sa trabaho. Lagi sinasabi, katoliko ko, katoliko ko. Pakialam ko kung katoliko kayo. Wala akong pakialam ko ng relihiyon nyo. Ang pakialam ko, tanggapin yung totoong Diyos. Huwag niyong isaksak sa pag-akuan ng relihiyon nyo. Hindi ako interesado kung anong relihiyon ninyo. Interesado ako na makilala mo yung Diyos na totoo. Sa wakas, kanina, nag-usap kami. Ate, Catholic po kasi ako. Ako po talaga, alam ko. Ako po kasi direkta ako sa Diyos, sumasamba. Doon po ako sa Kanya talaga tumatawag. Sabi ko, parang hindi naman Katoliko yung mga sinasabi nito. Sabi ko, Catholic ka. Opo. Kanino ka tumatawag? Doon sa Diyos. Sinong Diyos? Si Kristo ba tinatawagan mo? Opo. Si Maria ba Diyos mo? Hindi. Umali ka ba sa ribulto? Hindi rin. May ribulto ka ba? Wala. Eh di hindi ka Katoliko. Ano ka ba? Sabay ngiti niya sa akin. Tingnan nyo, maraming tao, edukado, pero hindi nila ang sinasabi nila. Pagdating sa Diyos. Then you're not Catholic! Ay, ganun po ba? Relasyon ang tawag dyan? Ayun yun, sabi niya. Ganun nga. Relasyon nga, diretso ako sa Diyos. Pambira. Palibasa kasi, iminulat Katoliko, Katoliko ka na rin. Ibig bang sabihin, pag ang tatay mo pastor, pag ang magulang mo born again, ang anak born again na rin? Ha? Ganun ba yon? Mali! Hindi porket pastor ang magulang mo. Ang mga anak ay Christian. Big mistakes! I-work out ng pastor ang mga anak dahil hindi Christian ang mga anak to. Pati ikaw magulang hindi ka Kristiyano dahil compromiser ka. Ayun, yun napanood ko, gigil ako. Akala mo sinong maganda? Nagmamaganda na Kristiyano? Tampalasan? Mga traidor sa Diyos? Hindi nyo mahal ang Diyos! Nakikikristyano lang kayo, takot kayo sa impyerno! Ang nagmamahal sa Diyos, ipakikipaglaban mo ang minamahal mo. Ayaw mong saktan ang minamahal mo. Titignan mo ba yung asawa mo sinasampal sa labas? Maliban na lang yung lalaki ay walang butas sa puwet. Walang buto sa likod. Nagtago pa. Tanga. Natural na pag sinasaktan ang pamilya mo, teka muna, bakit? Di ba? Ipagtatanggol mo. Bakit ang Diyos hindi natin maipagtanggol? Sige nga. Kausap mo demonyo, nakikipag, ay,
Bidang-bida ka na ngayon, ano? Congratulations, ano? Sino binibisa? Bida naman talaga si Satanas sa kagaguhan eh. Kailangan pa bang i-congratulate, ganon? Minsan sabi ko, itong mga Kristiyano, hindi ko maintindihan talaga eh. Kung talaga itong mga to, talagang Kristiyano talaga, mga huwad na ito eh. Paano? Vloggers. Paano kumikita ng milyon? Kumikita ng libo-libo, limpak-limpak na salapi. Kaya ginagamit na lang ang pangalan ng Diyos. Mga vloggers, hindi kayo Christian. Pinagkakapiraan yung Diyos. Manda kayo. Wala kayo sa gitna dahil walang gitna. Impyerno rin kayo.